based sa number of hours na nanonood sila ng TikTok. So, ibig sabihin, may possibility na hindi siya effective kapag tumatagal silang nanonood ng TikTok. Okay? Naapektuhan ng credibility ng influencer. Ngayon, dahil gumawa kayo ng ganitong critical values, dito kayo ngayon mag-iisip ng recommendation. Kasi nireject eh. Ibig sabihin may mali. How are we going to correct that? The more rejection, the more recommendations you will have. In every single of them, para social interaction, hindi niya tinanggap. Ibig sabihin mali ito, may problema. How are we going to reconcile that? When it comes to hours of social media usage. Tandaan niyo ha, iba-ibang profile yan. Ibig sabihin, iba-ibang profile, iba-ibang variables, may mga nag-reject, lahat yan merong recommendation. Gets? Sige. Naintindihan na namin ni Sir yan. Impact of TikTok influencer marketing. Yan yung overall ba? Total na yun, di ba? Yung overall. Sige. Proceed. Person, sir. Like, overall of the impact of TikTok influencer purchase intention when grouped according to their year level was found Year significant. level daw. Hours yan. No. Ay, nasan yun? Pinutol yun din? Pinutol din nila. Tama ba? Opo, sir. So kami na magbabasa dito. Ang daming reject eh. Tapos ang interpretation niya, significant. Ibig sabihin may problem that you have to resolve. Doon na arise yung problem eh. Pero kung wala kayong crystal values, magpo-focus tayo dun sa level of agreement. Baka magiging pa rin siya. Hindi, pero maganda siya. Maganda, sir. Maganda. Kaya lang hindi lang nila nailabas sa mismong result. Sa may mismong chapter 5. Yung pinaka-conclusion. Kasi kung nag-significant siya, may ibig sabihin. Ano ngayon yung ibig sabihin na yung dapat yung malaman? Dapat part siya ng analysis ng data. Okay? Hindi nyo pwedeng hayaan yan na wala kayong ilalagay dito sa chapter 5. Kahit nga mag-not significant yun eh. Meron pa rin dapat siya magiging conclusion eh. Diba? Nakahayaan mo na lang kung walang kinalaman. Halimbawa, social media marketing niya. So, not significant naman in terms of all the variables ng demographic profile. But still, di ba? Dapat yung business na may sasuggest natin, dapat up to date ka pa rin. Baka biglang magkaroon ng changes, etc. Di ba? May sasuggest ka pa rin. Pero ito, dahil nga significant, ibig sabihin, ikinalaman lahat yan sa demographic profile. So, ano ngayon yung magiging suggestion? As a recommendation, let's see kung tumama siya. Sige, recommendation na. Greetings to each of you po. I look forward to your discussions and the opportunity to share the recommendations in our research. This study po focuses on understanding how college students make purchasing decisions, specifically at Lamotis Polytechnic College. Saan yun? Ano lang ito, parang intro na. Number one, researchers recommend for the target audience and social media usage is to be understanding the demographic trends and social media habits of college students. According po dito, sir, sa una pong recommendations, sinasabi po na mas mainam po na malaman po ng TikTok influencers yung mga demographic trends. Bakit may mga citations kayo sa recommendation? Ng recommendation siya, may mga citations. Ano yan? Citations ba yan? Or kayo mismo gumawa ng recommendations na yan based doon sa nakita nyo sa mga conclusions? Wala nga dito yung ano. When you do, or when Saan you po ba natin diniderive yung ating mga recommendations? Saan natin yung kinuha? where did you get those recommendations?
Sige, sa topic, ano pa? Sige, sagot kayo lahat. Survey po. Survey, ano pa? Ito ako. Ito ako may ganyan. As I have mentioned earlier, your recommendations will be based from the result of your study. Kaya nga inaalam mo eh. Kaya mo inaalam kung bakit reject, bakit retain, bakit agree or not this, or disagree or neutral or what. Kasi kung ganyan, sayang naman yung chapter 4, nilagay pa kayo yung statistician. Hindi nyo siya nagamit. Kasi dapat, pag-base kayo ng recommendations from the results of your study, ano yung pinaka-result, yung conclusion. And third, saan natin binibase yung mga conclusions mo? Sa topic po sa mga result ng ano po, tabulate. Okay, yung mga result of tabulate. Pag sinabing tabulation data, parang ilan nagsagot dito, ilan nagsagot dyan. Yun ba yun? Yun dadaan pa yun sa statistical treatment of data. Sa findings po, sir. Very good sa findings of the study. So, manggagaling yung conclusion sa findings of the study. Yung recommendation naman sa manggagaling? Sa conclusion. Sa conclusion ba galing yan? O di ibig sabihin, mali lahat ng recommendations. Nakuha? Okay. So, ano yung first part ng survey questionnaire ninyo? Proper responder. The profile of the respondents. So, yung profile of the respondents, kunin niyo yung majority summary ng lahat ng variables dun sa demographic profile. Mula sa age, gumamit ba kayo gender, civil status, ano yung ginamit nyo sa ganun? Your level, Social media usage. and apat. O ano yung majority na lumabas doon? Kasi yun yung nagre-represent sa kabuuan ng respondents ninyo. Okay? Ilan ang respondents? 281. Okay, the respondents of this study is 281. Majority of the respondents are Female, sir. Female. By age. ano age bracket? 21 to 25 years. Okay, are in the age bracket of 21 to 25 years old. 25 years old, also known as, ano sila? Female po, sir. Female. Ano yung age group nila? Ano yung age group ng 21 to 25? Yung adult ba yan? Adult, middle age, old age. Okay, kailangan ma-determine nyo yun. Okay, next, ano pa? Social media use, year level, yun. So, yun yung pinaka-summary of findings ninyo. Okay? Sa kabuuan. Kasi yun yung nagre-represent sa 200 plus. Nakuha po? So, ngayon, balikan natin yung inyong chapter 4. Oh, tulad niyan. You already identified yung majority. Pero ang tanong, sino sila? Ano yung kinalaman nila sa TikTok influencer? Sa mga marketing strategy ni TikTok influencer. Okay? Halimbawa, 21 to 25, baka young adult sila. Then, ano yung relationship ng mga young adults sa mga social media influencer katulad ng TikTok? Sila ba yung mga madaling mahook ng mga gaya nila? Or hindi sila, katulad niya, ano katangian ng mga young adult sa generation natin ngayon? Sila yung pala cellphone. So, ibig sabihin, baka maaaring silang expose sa social media. Lagi nakakapanood ng mga social media influencers. Baka isa sila sa mga nagla-like, nagpa-follow, nanonood, na tapos, syempre, binibili nila. O pinapakita nila doon. Yun yung hahanapin nyo ngayon sa literature. Kaya napakahalaga na meron kayong citation dito. Bakit? Na-identify nyo ano yung majority, pero hindi natin kilala yung katangian nila. Na makakatulong sa atin sa paggawa ng isang konkretong konklusyon. Nakuha po? Para appropriate din yung recommendation na magagawa natin. Naintindihan? So yun yung gagawin nyo dito. Ganun nyo siya dapat simulan. Okay? Wala kayong mga nilagay na citations, kaya meron mo. Isang grupo nga, link na mismo, kami na bahala mag-check eh.
Okay? So, next. Yan, so 91 sila, no? 21 to 25. Kaya napakahalaga. Ano age group na 18 to 20? Ano yung age group na pinagbibilangan ni 21 to 25? Ano naman yung age group na 26 to 30? Para madali namin malalaman kung sino sila. Young adult ba yan? Adult? Middle adult? Nakuha nyo? Old age, pinakamatatanda. Kung yun yung appropriate na gamitin. Nakuha ko. So yun nga, search kayo ngayon ng citation, isa lang, ang may kinalaman doon. Nakuha po, i-connect nyo sa TikTok influencer. Nakuha po. Next, pangalawa, year level, majority ay second year. So anong kaugnayan ng mga software nyo? No? Pagdating doon. Kaya nga dapat bago kayo maglagay ng demographic profile, pinag-iisipan nyo muna kung ano yung kinalaman. Halimbawa, leadership skills ng administrator. May kinalaman kayo yung edad. Pag mas bata ba, magaling na leader. Pag mas matanda, magaling. Okay? Gender. Pag LGBTQ plus ba, particularly gay, mas mahusay na leader. O bakit parang mas maraming principal na babae? So baka may kinalaman sa pagiging leader yun. Gender, ganun din civil status. O pag single, mas maraming oras. Mas okay ba silang leader? Kesa sa may asawa na, may anak na. Nakukuha niyo point? Okay, length of service. Kung mas matagal ba siya sa trabaho, sanay siya sa kung eskwelahan niya, college setting, mas mahusay ba siya ng leader kesa sa biglang pumasok na leader pero never siya nag-work dun sa school na yun. Nagigets? Dapat ganun yung pag-a-assign. Dahil ito pa lang may una yung research, tama? Susunod ganun yung pag-isipang ganun yung gawin. Nakuha? Para yung major hindi kayo pagkakamali sa ilalagay nyo na demographic profile. Although optional naman ang demographic profile sa research. Kung tingin lang natin may kinalaman. Next, ayan, tulad yan. Pagdating dito sa social media usage, pinakamalaki yung 4 to 6 hours. So ano yung implication mo? Ano yung implication kapag 4 to 6 hours ka nakababad sa cellphone? Meron bang possibility na talagang nakakapanood ka rin ng mga yung mga minamarket no, ng mga social media influencers na yan, particularly sa TikTok. Nakuha? So kailangan nyo makita yun, ilalagay nyo rito yun as citation. Naintindihan? Kaya tulad niya, naglagay kayo. Under 2015 stated that adults 65% study to use social media network site up to 7%. Anong pinalaman mo? Adult yung tinutukoy dito. Ang tinutukoy nyo dito, social media use. So sa tingin nyo, makakapag-formulate ka ba ng maayos na conclusion dyan? May citation naman, ang problema, hindi nagtutugma yung citation doon sa findings, doon sa ini-interpret yung table. Nagigets? Okay. Kaya dapat i-connect nyo. Yun yung hahanapin nyo ngayon. Dito din. Okay? Para magawa nyo yan. Tapos, ilan yung variables na ginamit nyo? Source credibility. So, sa summary findings, simulan nyo overall na sa demographic profile, then number 2 na summary findings as to, ano yun? Source credibility. Then susunod, number 3, in terms of, next na variable. Nakuha? Then, as regard to, number 4, ano yun? Yung last variable, para madali na nakahanay yung mga summary of findings. So, yun naman yung may katumbas na conclusion. So, number 1, na conclusion, gawan mo yung recommendation, yung summary findings mo para sa demographic profile. Tapos maglalagay ka ulit ng 3, 2, 3, 4 para sa bawat conclusion mo para sa bawat variables. Tapos pwede mo pagdagdagan ng 5 sa conclusion. Ano yun? Yung overall weighted mean ng 3 variable. Sino pinakamababa kaya sa 3? Nakuha? Sa conclusion, pwede kayo mag-focus dito. Tulad nito, ang pinakamababa ay 3.58. Highest to lowest na lang. Conclusion, the highest is, dito sila pinakamataas. Okay, the TikTok influencer is an expert, no, in the products or services they endorse which develop my purchase decision. However, okay,
most of the respondents parang less agree sila or neutral sila pagdating dito. So dito may problema. Ano yan? Number 2, the TikTok influencer is trustworthy. So ibig sabihin, parang hindi ganoon nagtitiwala yung mga respondents pala sa mga TikTok influencers. So yun yung problema. Sa conclusion, di gawan nyo ngayon yung recommendation paano mapapataas yung tiwala ng mga tao, no? Doon sa TikTok influencer. Naunawaan? Baka ano yan yung napanood niya, pero hindi siya sure kung pumunta nga siya sa lugar na yun, kung totoo yung sinasabi niya ng hotel price ng pagkain. Nagigets? Okay, parang may doubt. Although nagbibigay ng information si influencer, pero parang may doubt siya. Magpunta niya rin, baka hindi yung totoo. Kasi minsan may ganun, di ba? Na makapagpunta ko doon, di totoo yun, di ba pagastos pa ako. Tama? Okay. So, ayun yung magiging recommendation nyo ngayon. So, ilan yung gagawin nyo nun? Sa may conclusion part, sa demographic profile overall na. Okay? Then, 3 magkakasunod saan? Hindi, 3 conclusion para sa highest to lowest. Neto, yung pinaka-loob. Ako po, tapos dagdag pa kayo pang 5, ano yun, yung overall weighted mean. Saan siya pinakamababa sa 3? 3.71, 3.62, then 3.82. Di pinakamababa sa 3 ay 3.62. Ito yun, para social interaction. So, pagdating sa recommendation, pwede kayo mag-recommend paano mai improve yung para social interaction. Bakit? Kasi sa overall weighted mean, na-conclude mo, yun yung pinakamababa sa 3. Sa overall response, no, ng mga respondents. So, ano ba yung para social interaction? So, mag-focus ka lang din dito. Kailangan ma-improve yung bawat isa dito. Ako ha? Para hindi ka lalayo nang i-suggest mo sa kanila kung ano yung dapat nila recommend. Naintindihan po? Yes, boss. Oh, ganun siya kadali, parang hindi ganyan, no? Saan mo kinuha yan? Parang hindi naman yan nabanggit dito. Ako nga po. Saka next time nga, pag gagawa kayo ng statements, 5, bawat variable. Okay? Hindi 4, hindi 3, hindi 2. Okay? Hindi madali yan. Kaya lang, syempre, di ba? At make sure na yung statement naka-align sa tulad yan, ito, respondents nilagay nyo. No? Hindi yan respondents. Ano yan? Trust. Ako ito. O meron pa, hindi pa tapos. Yung conclusion, ano yung nakita nyo? Sabi significant difference sa may question SOP number 3. Significant or not significant? Lahat. Dapat Sa lahat? hindi siya summarize. So, per Gagawa niya rin yun. So, ilan yung per demographic profile eh. Sige nga, tingnan natin. So, ito in terms of age. Nasaan na yun? Gender na una? Gender ba na una sa inyo? Oh, significant to, okay lang pag-isahin. Ito naman, mean of significant. Tapos may 3 not significant. So parang ano yan eh, as to gender, okay, there are significant differences in the assessment of blah 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 when grouped according to gender. Yun. Nakuha? So dito naman, significant in terms of source credibility, para social, okay, and then impact of TikTok influencers purchase. Kaso, not significant pala, dito naman significant. So ano yung ngayon yung ini-imply niya? Dapat makita yun sa conclusion. Opo. Okay? Dapat meron din recommendation yung nakatugma. Duduktungan nyo yun. So ilang pala to? 4. So since significant naman pala mula sa gender, papunta sa year level, papunta sa social media usage, since significant, pwedeng isa na lang yan na conclusion. Tapos dagdag na conclusion para sa part na may 3 not significant at may isang significant. Nakuha? Para pagdating sa recommendation, isahan na lang din doon sa mga part na nag-not significant. Pero doon kayo maglalaro doon sa isa pa. Okay? Gagawa nyo rin yun.
Kasi pag wala kayong tayo nakita rin sa chapter 5, sayang to. Nag-crustal wallis pa kayo. Nagigets? So yun yung i-analyze nyo ngayon. Anong kinalaman ng year level? Year level dahil ba mas mature na sila kaysa sa iba, kaysa sa mga first year or freshmen? Ganun ba yun? Yun yung titignan nyo ngayon. Nakuha po? Mm. Next. Ano naman, kumpara sa iba, ito yung pinakamaayos. Kaya tingnan nyo to, okay to, pero pagdating dito, nawala. Gawin nyo ng paraan na hindi masisira yung college format natin, ha? Tapos ano nyo, kaya na, tulad niya, hindi naka-double space, hindi nakalagay pangalan nyo rito. Dapat year lang yung nandiyan dyan. Tapos dapat, pagdating naman dito, dapat group members nyo nandiyan dyan, nakalantad. Ha? Ito sa gilid to eh. Hindi naman yan sa gitna eh. Tapos kapag ka-preliminaries, ano preliminaries sa research natin? Ano yan yung makukuha sa preliminaries? Ano yung bumubuo sa body? Ha? Ano kaya yun? Then ano yung bumubuo sa end matters natin sa research? Sa format yan, di kayo maliligaw. Okay, yung abstract sa preliminary siya. Ano pa? Acknowledgement. Acknowledgement. Ano pa? Okay. Title page, table of contents. Anong ginagamit natin ng page number? Anong ginagamit natin doon ng page? Pag-a-assign ng page. Numerical pa? Roman numeral. Okay? Yung numerical sa body. Ano yung body? Chapters 1 to 5. Tsaka hanggang end, matters yung mga appendices, references and appendices natin. Tapos, dito ba talaga makikita yan? Dito ba talaga yan makikita or dito? Check nyo nga doon sa college format natin. Tapos meron pa kayong ALG sa gilid. Ano yan? Wala po yan sa Next. Yan. So check nyo mabuti ha, yung page number kung saan. Maganda naman siya kumpara sa iba. Tapos tingnan nyo to, oh. Kaya nga mahalaga nagko-consult kayo ito sa college format natin eh. Naging Times New Roman na to, di ba dapat Arial, size 12, double space. Ang abstract natin. Tapos paki-review, dapat 250 hanggang 300 po siya. Maximum. Okay. Next. Ayos naman kung para sa ito. Kaya dito hindi nyo lang na-establish nasaan yung research gap or yung blind spot. Pagamat yes, importante na sila social media influencers. However, ano yung problema sa kanila? Nakuha? Yun yung kailangan, yun yung reason bakit yung sinagawa yung study na ito. Okay? Next. Bali may inayos lang ako. Ito na lang yung sundan ninyo, ha? Okay. Tapos nagdagdag ako ng isang question. Hindi dapat siya matatapos sa number 3. Number 4, what recommendations could be proposed based on the results of the study? Ayan yung sagot doon, yung recommendation. Nakuha? Doon sa pang-apat na tanong. Nakuha? Yes, sir. Okay, kasi yung unang tanong, makikita natin yan doon sa first part, doon sa chapter 4. Yan naman yung demographic profile na part doon sa conclusion, recommendations, blah blah blah. Intindihan? Okay. Yung significant differences, ang masasagot lang ba by testing the hypothesis, nasagot nyo na. Kasi gumamit kayo na tool no, para masagot yung crustal wallis. Okay? Next. Yung sa significance of the study, ang rule natin dito, kung enumerated form siya, hindi siya naka-general manner, kung sino yung pinaka nagbe-benefit, sumunod na magbe-benefit, tsaka yung pinaka-least na nagbe-benefit sa study. Sinumulan nyo sa company, sige baka pila nga. Pero nilagay nyo agad future researchers.
Sila ba yung pangalawang nagbe-benefit o sila yung pinaka-least na magbe-benefit? Ako ha? No, tulad niya, technology, media, paano sila magbe-benefit dito sa study? Okay? O meron pang MPC, CBA student. Bakit CBA student? College of Business Huh? Administration. Wala tayong college of business administration. Okay, BA that lang tayo. Okay, so siguro MPC, BA student na lang. Okay? Si company. Sobra. So, yung faculty, di ba may magbe-benefit dito? Or what? So, ayusin yung sino dapat. Next, angat nyo na rito yung definition of terms. Okay? Maggagawa lang tayo ng new page or lilipat lang tayo sa new page kapag new chapter na. Pero kapag kaya pa siya ipasok dito, kung isang chapter lang naman yan, doon siya. Nakuha po. Okay. O, ayun na naman. Mali na naman. Pag sinabing definition of terms, the following terms are the terms that are operationally and conceptually defined for the purpose of this study. So, ibig sabihin, not necessarily na real and classical definition niya yung gagamitin ninyo. Kung paano nyo ginamit yung term na yun sa study. Okay, kaya mali yung ginamit nyo na tulad yan. Tama naman, naka-bold siya, naka-indent siya. Okay, kaya lang, bakit na naman citation yan? Hindi dapat citation yan. Isang sentence na pinapaliwanag nyo paano siya ginamit sa study. Nakuha po? So, ito. Tsaka dapat to, ilang words? 5 to 8 words only. Dapat siya nakapokus sa IPTV. So, dapat naka-define na rin dito. Ano yung mga variables na ginamit nyo? Social media influencer, pwede na dito siya. TikTok influencer, pwede na dito rin siya. Ano pa? Yung ginamit nyo? Ano na yun? Oo. Okay, pwede siya nandito. So, nakuha. Okay, stress na yung bata. Sorry na yun. Okay, next. Ganun din dito. Okay. Simulan nyo muna siguro social media influencer. Even first general heading. Kuha po. Tapos, ano muna? General heading muna bago yung literature sa baba na yun. Kumbaga dito ka magpapakita ng pagsisynthesis mo ng mga literature or study. Nakuha po? Gamitan nyo ng mga transition words yan. Ano yun? Halimbawa, moreover, additionally. Ito yung sinabi ni after 2020, pero hindi nag-jump si Aguilon 2023. So, moreover, Aguilon 2023. Yung sinabi ni Aguilon 23, kinukontra ni Garcera. Ano yun? On the other hand, Garcera 2024, parang gano'n. So, nasa-synthesize ko siya. So, lumalawak yung knowledge natin about dun sa general heading. Nakuha po? Okay. Ilan yung maximum ninyo? Na literature? Sana ko dapat 10 lang? Tsaka buwan? Ang lipis nun. Ilan sir? Environments na 5 to 6. Parang isang Madami na rin. environment. Dagdagan nyo ito ha. Okay. Next. Lagay nyo rin yung research design. Research method lang nilagay nyo rin. Tapos lagay nyo na citation dyan. Okay. Ito inalis ko na ha. Kasi sa research training dapat ito eh. Next, dito naman, include nyo lang yung ginamit yung formula para makompute yung sampling size. Pagdating sa appendices, Appendix A, survey questionnaire, Appendix B, sumulat pa kayo para magpa-approve ng survey sa school. Yes, yes po. Ayun, nandito din dapat yun. Kasi yun yung magbibigay ng legitimacy dun sa pag-gather nyo ng data. Yung iba kasi ang ginagawa, dinadaya. Ay, na lang magsagot. At least kung meron kayong letter na talagang approve, ibig sabihin legit, no? Pinayagan kayo, nakapag-gather kayo ng data. Okay? Then, Appendix C, nagpa-validate kayo ng questionnaire. Ilan ang nag-validate ng questionnaire? Next time, magpapavalidate ha. Kasi tatlong klase yan. May researchers, may
may standardized, merong modified. Yung modified tsaka researchers made, binavalidate yun. Pagka standardized, validated na. Ano yun? Pwede nyo i-adapt yun. Galing yun sa ibang thesis, pero fits sa study. Okay? No need na i-validate yun. I-cite nyo lang sa questionnaire na in-adapt nyo sa study ni ganito. Okay? Pero pagka modified, meaning standardized siya, pero may part na hindi fit, dinagdagan nyo, papavalidate nyo rin yun. Okay? At least tatlo magbabalidate. Next time ha, pag nag-research kayo, lalagay nyo yun sa lalagay nyo yun din yun sa appendices natin, ha? Okay? Next, yung statistician certificate. Okay? May statistician. Next time daw, ang kailangan gawin, susulatan nyo siya. Kailangan magre-reply siya sa inyo. Advice ni President natin. Okay, naka-include din doon kung magkano yung siningil niya sa inyo. Okay? Magkano? Actually, sir, hindi po siya naniningil sa amin. Kasi, ano po, parang relative po siya. Okay. So, parang nagbigay na lang po kami. Next time, ang gagawin nyo, pag may ganun ulit, sulatan nyo siya. Reply dapat siya. Okay? Lalagay nyo rin yung dito. Okay? Tapos susunod lang yung grammarian certificate. Tapos CV. Okay? Pati pala to, sir, sa susunod pinapalagay na yung mga ganito. Para, di ba dito may part na may grade siya. Late lang nasabi sa akin, di ko na naibaba. Para daw mapatunayan lahat na, kasi ang problema minsan walang grade yung output ng bata. Para titignan natin sa likod. Oo. So yun lang. Overall maganda yung paper nyo kumpara din sa lahat ng nauna. Okay? Congrats. Asan yung ano nyo? Thank you po, sir. Overall na. Overhaul. Saan yung grade nyo? Grading sheet. Nantigil Overhaul na. sir, nantigil ko na po kay sir. Hindi namin nag-grade yung huli tsaka kayo. Ay, yung bago kayo. Sama sa inyo namin. Anong title nyo? TikTok? Tapos yung isa coffee shop. Congrats. Yun, thanks. Wala ba kayong gustong sabihin? Clarification and feedback to... At ako'y may class ng 8:30. Sir, yung feedback ko namin is ano po, naiintindihan po namin ng mali. Kasi kami mismo po may tanong po kami sa research namin na hindi po. Hindi sinagot ni Auntie. Hindi ko ito sinagot. Maliwanag po yung explanation niyo po. As in, parang anuhan po kami na nabuhayan po kami na hindi pala dito kami magtatapos. Pero pa pala i-improve yung research po namin. Hindi mo pa katapusan. No? May third year pa rin. Sige, patok tayo kayo, sir. Before tayo. Ano naman ni Kanawan? 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2. Thank you po. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you sa feedback po. Ako, ano?